Trisha POV. Pagka-uwi namin sa bahay ay pupunta na sana ako sa kwarto ko nang magsalita siya. Wife, I'm sorry. It's not what you think. Nakita ko lang si Paula sa labas ng restaurant na yun. Pagpapaliwanag niya, nakaupo kaming dalawa sa sofa. Wife, please. Listen to me. Ikaw ang mahal ko. Please, don't leave me again. I love you. Nagmamakaawa niyang sabi at hinawakan ang magkabila kong pisngi, at hinalikan ako sa labi. Matitiis ko ba ang lalaking to? Siyempre hindi. Mukhang nagsasabi naman siya ng totoo. Pagkatapos ng halikan namin ay niyakap niya ako. Siguro nga mali ang iniisip ko. Siguro nga hindi niya na talaga mahal si Paula. May tiwala naman kasi ako sa kanya. Ganun nga siguro ang nagmamahal kapag mahal mo ang isang tao, handa kang patawarin siya kahit anuman yung naging kasalanan niya o nagawa niya. Mahal ko na kasi siya. Hindi ko alam kung kailan ko ito naramdaman, basta bigla ko na lang na-realize na mahal ko na siya. Wife, please huwag ka nang magselos, sabi niya habang nakasubsob sa leeg ko. Teka, ako, nagseselos. Hindi tanggi ko sabay tulak sa kanya. Nakikiliti kasi ako, halikan ba naman ang leeg ko? Aminin mo na kasi para iwasan ko na siya. Nakangiti niyang sabi, nagseselos nga ba ako? Siguro nga. Bahala ka nga riyan. Ayaw mo maniwala. Sabi ko at tumayo na at pumunta sa kwarto ko. Ayaw kong magtagal doon. Baka, maamin ko pa na nagseselos nga talaga ako. Tapos pagtatawanan niya pa ako. Narinig ko pa na tinatawag niya ako, pero hindi ko siya pinansin at tuloy-tuloy lang ako papunta sa kwarto ko. Kinabukasan ay maaga akong nagising para magluto. Wala kasi si Manang Pina day off ni Mommy. Kaya ito ako nagluluto ng egg, bacon, at hotdog. Mga madali lang nalutuin. Nagluluto na ako ng hotdog nang may biglang humawak sa baywang ko. Morning wife. Bati sa akin ni Anton na nakapatong ang mukha niya sa balikat ko. Morning, ako habang nagluluto ng hotdog. I love you. Paos niyang sabi. Kikiligin na ba ako? Huwag muna, nakakahiya. Mamaya ka na lamandi sa akin. Maupo ka muna roon. Sabi ko. Baka masunog pa tong hotdog na niluluto ko. Pagkatapos naming kumain, ay pumunta ako sa sala. At si Anton naman ay pumunta na sa company niya. Paano kaya kung dalhan ko siya ng lunch? Tama. Anton POV. Sir, may bisita po kayo. My secretary said. Hindi ko pinansin ang sabi ng secretary ko. Patuloy lang ako sa pag-ayos ng mga files sa table ko. Hindi pa nga ako kumakain ng tanghalian, dahil tambak na naman ang trabaho ko sa table ko. Hi babe, I miss you. Nagulat ako sa nagsalita. Si Paula, bigla akong napaangat ng mukha. Ano na namang ginagawa niya rito? What are you doing here? Inis kong tanong. Why? Masama bang bisitahin ang babe ko? Sabi niya at lumapit sa akin. Stop this nonsense Paula. I'm busy. Leave. Sabi ko sabay turo sa pinto. Tiningnan ko siya ng masama. Babe please. Mahal pa rin kita. Nagulat ako nang bigla niya akong halikan. Pilit ko siyang tinutulak palayo. Please bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. I love you. Sabi niya at hinubad ang damit niya, at hinalikan ako ulit. Itutulak ko na sana siya, nang may nagbukas ng pinto. At laking gulat ko nang malaman ko kung sino iyon. Si Trisha. Sorry nakaistorbo pala ako. Akmang lalabas na siya nang tumayo ako, at hinawakan siya sa braso. No. Wife, mali ang nakita mo. Let me explain, please. Nagmamakaawa kong sabi. Nasabi mo na yan eh. Pinakinggan ko na yung explanation mo. Naniwala ako. Ngayon ba? Maniniwala na naman ako sa explanation mo na yan. Umiiyak niyang sabi, nasaktan ko na naman siya. Mabuti pa maghiwalay na tayo. No. Iyan ang ayaw kong marinig sa kanya. No wife. Please don't leave me. Mahal mo ako diba? Sabi ko. Hindi ko kayang mawala siya. Ayaw ko. Hindi na kita mahal. Sorry. Sabi niya at tumakbo. Ang sakit marinig. Sa kanya pa mismo nanggaling na hindi niya na ako mahal. Napakuyong ako ng kamay ko nang humarap kay Paula, na ngayon ay nakabihis na. Get out here in my office before I slap you right here. Sigaw ko kay Paula. Dahil sa kanya nasira ang pagsasama namin ni Trisha. Nang dahil sa kanya nakipaghiwalay sa akin si Trisha.
Dali-dali naman siyang lumabas ng office ko. Sisiguraduhin kung sa akin ka pa rin babagsak Trisha. At hindi na kita papakawalan pa. Trisha POV. Papunta na ako sa company ni Anton. Dinalhan ko siya ng tanghalian niya. Sana hindi pa siya kumakain. Pagdating ko sa company niya, ay binilisan ko ang paglalakad ko para makakain na siya. Hindi na ako hinarang ng mga guards kasi kilala na nila ako. Pagdating ko sa harap ng office niya, ay binati ako ng secretary niya. Good afternoon, Mrs. Samaniego, bati sa akin ng secretary ni Anton. Ngumiti ako sa kanya. Good afternoon din po. Bati ko sa kanya. Nandyan ba si Anton? Tanong ko. Yes po, pasok lang po kayo. Sagot niya. Kaya pumunta na ako sa harap ng pinto ni Anton. Pagbukas ko ng pinto ay laking gulat ko nang makita ko si Paula, nakahalikan ang asawa ko na nakahubad. What the? Ang sakit makita. Halos mapako na ako sa kinatatayuan ko dahil sa nakita ko. Hindi ko akalain na ganito ang makikita ko sa loob ng office niya. Nagulat naman silang dalawa nang makita ako. Parang anumang oras ay tutulo na ang luha ko sa mga nakita ko ngayon. Akala ko ba mahal niya talaga ako? Ano bang nagawa ko? Bakit niya ako ginaganito? Naniwala ako sa lahat ng mga sinabi niya sa akin. Sorry, nakaistorbo pala ako. Sabi ko, aalis na sana ako nang hawakan ako ni Anton sa braso. Wife, mali ang nakita mo. Let me explain, nagmamakaawa niyang sabi. Puro na lang ba let me explain, ang sasabihin niya sa tuwing nakikita ko sila ni Paula. Nakita ko naman si Paula na nakangiti sa akin. Nasabi mo na yan eh. Pinakinggan ko na yung explanation mo. Naniwala ako. Ngayon ba maniniwala na naman ako sa explanation mo na yan? Hindi ko na napigilan ang mga luha ko na tumulo. Totoo naman. Naniwala ako sa lahat ng mga sinabi niya. Mabuti pa maghiwalay na tayo. Mahal ko naman siya eh. Pero tama na. Ayaw ko na. Siguro pinagtagpo lang kami, pero hindi kami tinadana para sa isa't isa. No wife, please. Don't leave me. Mahal mo ako diba? Nagmamakaawa niyang sabi. Hindi na kita mahal. Sorry. Sorry Anton. I lied. Mahal kita. Mahal na mahal. Sobra. Pagkatapos kong sabihin yun ay tumakbo na ako palabas ng building. Ayaw kong magtagal sa harap niya. Takbo lang ako ng takbo. Pinagtitinginan na ako ng mga empleyado sa loob ng building. Hanggang sa nakalabas na ako. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ayaw ko nang umuwi sa bahay namin ni Anton. Hey, why are you crying? Tiningnan ko kung sino yun. Inigo. Umiiyak kong sabi. Lumapit siya sa akin at niyakap ako. Iyak mo lang yan, sabi niya. Umiyak lang ako nang umiyak. Bakit ganun? Masama na ba akong tao para saktan ng ganito? Minahal ko naman siya. Naniwala ako sa explanation niya, sana hindi niya na lang ako pinakasalan, kung sasaktan niya lang din naman ako. Nang mapagod na ako sa kakaiyak ay pinasakay niya ako sa kotse niya. Doon ko sinabi lahat-lahat ng nangyari. So, what is your plan now? Tanong niya, habang nagda-drive. Siguro doon muna ako sa kondo ko. Sagot ko sa kanya, may binili si Dad na kondo para sa akin. Kaya roon muna ako. Hindi alam ni Anton yun kaya hindi niya ako mahahanap. Hinatid ako ni Inigo sa kondo ko. Gusto niya pa sanang samahan ako. Dahil mag-isa lang daw ako, pero tumanggi ako. Kailangan kong mapag-isa. Kaya wala siyang nagawa kundi ang umalis na lang. Meron pa naman akong kaunting mga damit dito. Hindi na kasi ako pumunta sa bahay namin ni Anton, para kumuha ng mga damit ko, kasi siguradong naroon na siya. Ayaw ko naman umuwi kina Mommy. Siguradong magtataka sila. Pumunta ako sa kusina para e-check kung may mga pagkain pa sa ref. Pero walang laman. Mag-o-order na lang ako sa labas. Pagkatapos kong magpa-deliver, ay pumunta ako sa sala at umupo sa sofa. Nanunood ako ng TV nang tumunog ang phone ko. Tiningnan ko kung sino yun. Si Anton. Hindi ko sinagot. Hinayaan ko lang na tumunog ang phone ko. Naalala ko na naman ang nakita ko kanina sa office niya. At ito na naman ang mga luha ko. Anton POV. Sagutin mo. Kanina pa ako tawag ng tawag kay Trisha, pero hindi niya sinasagot. Wala siya sa bahay pero narito pa naman ang mga gamit niya. Tinawagan ko na ang dalawa niyang kaibigan kung naroon siya, pero wala raw.
Pati na rin ang parents niya, at tinanong ako kung anong nangyari. Sinabi ko lahat-lahat. Tutulong daw sila sa paghahanap kay Trisha. Umupo ako sa sofa at napahilamos ng mukha. Hinayaan ko ang taong mahal ko na mawala sa buhay ko. Hinayaan kong umalis siya. Kasalanan ko lahat ng to. Ang tanga ko para pakawalan siya. At dahil sa galit ko ay kinuha ko ang isang malaking vase sa tabi ko at hinagis sa pader. Pero hindi ko hahayaan na hindi ka ulit makuha, Trisha. Hahayaan muna kita ngayon. Gagawa ako ng paraan para ikaw na mismo ang kusang babalik sa akin. Because you're married to the billionaire. Kinabukasan nagising ako ng maaga dahil may tumatawag sa phone ko. Jana calling. Agad kong sinagot ang tawag. Hello. Sagot ko. Hoy babae, nasaan ka? Tumawag ang asawa mo sa akin kagabi. Sermon sa akin kaagad ni Jana. Hinanap niya pala ako. Nandito ako sa kondo ko. Sagot ko sa kanya. Okay. Wait mo kami dyan ni Alice. Sabi niya at pinatay na ang tawag. Alam ni Jana ang kondo ko. Lagi kasi kami rito dati. Mga ilang oras na naghihintay ako sa kanila, ay dumating na sila. May dala pang mga pagkain. Oh my G. Ang laki ng eyebags mo girl. Ilang kilo yan? Tanong ni Alice. Hindi ko siya pinansin at umupo na lang. Magkwento ka na. Utos ni Jana. Sinabi ko lahat ng nangyari sa office. At si Alice naman ay galit na galit kay Paula. Ang landi talaga ng Paula na yan. Pag nakita ko yan jujambagan ko talaga ang pagmumukha niyan, para pumangit. Galit niyang sabi. Ano na ang plano mo? Tanong naman ni Jana. Makikipaghiwalay na ako sa kanya. Makikipag-divorce, at doon ko na ipagpapatuloy ang pag-aaral ko sa France, sagot ko. Sure ka na ba? Tanong ulit ni Jana. Tumango lang ako bilang sagot. Nagkwentuhan lang kaming tatlo, hanggang sa umuwi na sila. Nakahiga ako sa kama nang tumunog ang cellphone ko. Mommy calling. Alam na kaya nila. Kinuha ko ang cellphone ko at sinagot ang tawag. Mom. Sagot ko. Hiha, what happened? Tumawag si Anton kagabi dito. Hinahanap ka. Nasaan ka ba? Nag-aalalang tanong niya. Mommy sorry kung pinag-alala kita. Nandito po ako sa kondo, sagot ko habang umiiyak. Anak pumunta ka rito sa bahay. May pag-uusapan tayo ng daddy mo. Sabi ni mommy. Okay po. Pupunta po ako. Sagot ko at pinatay na ang tawag. Pinunasan ko ang mga luha ko at pumunta na ng banyo. Trisha POV. Anak, sigurado ka na ba talaga? Tanong ni mommy. Tumango lang ako bilang sagot. Siguradong sigurado na ako na aalis. Gusto kong makalimutan lahat ng nangyari sa akin dito. Gusto ko na ring kalimutan siya. Sinabi ko lahat-lahat kina mommy at daddy. At akalain nyo hindi man lang sila nagalit kay Anton. Kasi raw alam naman nila na hindi raw ginusto ni Anton ang nangyari. Mas kakampi pa sila kay Anton kaysa akin. Ano bang pinakain ni Anton sa mga magulang ko, at kumampi pa ito sa kanya. Mommy please, ikaw na po ang bahala sa divorce paper. Papirmahan mo na lang yan kay Anton. Sabi ko kay mommy. Ayaw ko na kasing makipagkita pa sa kanya. Hindi ko kayang makita siya. Okay anak. Ako nang bahala roon. Kailan mo balak pumunta sa France? Tanong ni mommy. Wala kasi si daddy sa bahay. Pumunta ng office niya. Kaya kami na lang ni mommy ang natira sa bahay. Bukas na po mommy. Nagulat naman siya sa sagot ko. Alam kong masyadong maaga para umalis ako. Pero ayaw ko nang tumagal dito. Dahil habang narito ako ay mas lalo ko lang naiisip si Anton. Bakit bukas agad? Tanong ni mommy. Mommy, babalik naman ako after 5 years. Don't worry. Palusot ko. Ayaw kong sagutin ang tanong niya. Ayaw kong umiyak sa harap niya. At ayaw ko na ring umiyak ng dahil kay Anton. Okay fine. Halika na tulungan kita mag-impake ng mga gamit mo. Sabi niya at hinela ako papunta sa kwarto ko. Sa wakas makakaalis na ako bukas ng umaga. Sisiguraduhin kong pagbalik ko makakalimutan ko na siya. At sana pagbalik ko wala na akong may mararamdaman pa sa kanya. Anton POV. Hahayaan mo na lang ba na aalis ang taong mahal mo ng bansa? Alam ko na aalis ng bansa si Trisha. Ayaw kong habulin siya. Dahil gagawa ako ng paraan para mapabalik siya ng Pilipinas. Hahayaan ko muna siya ngayon. Pero darating ang araw na babalik siya sa akin. Of course not, Dad. I have a plan. Sagot ko kay Daddy.
That's my son. Alam ko kaya mo na yan. Sagot ni Daddy. Malaki ang tiwala sa akin ni Dad noon pa man. Dahil alam niya ang ginagawa ko. Lahat ng gusto ko nakukuha ko. Kaya makukuha ulit kita Trisha. Thanks Dad. I need to go. Sabi ko at naglakad na palabas ng office niya. Agad akong pumunta sa office ko. Pinatawag lang kasi ako ni Daddy, dahil nalaman niya na umalis si Trisha dahil sa nakita niya. Noong una ay nagalit siya, pero nang pinaliwanag ko sa kanya lahat ay hindi na siya nagalit. At habang nakaupo ako at nakaharap sa laptop ko, ay pumasok ang secretary ko. May binigay siyang isang envelope. Sir, may nagbigay po nito. Sabi ng secretary ko at nilagay sa table ko ang isang envelope. Pagkatapos ay lumabas na. Pinuksan ko ang envelope at kinuha ang laman. Isang divorce paper. Nakapirma na si Trisha. Pirma ko na lang ang kailangan. Ano ako nga para pirmahan yan? I will never sign this. Ayaw kong pakawalan siya. Pinunit ko ang papel at tinapon sa basurahan. Akin ka lang Trisha. Walang kahit na sino ang pwedeng umangkin sa'yo. Ako lang. Hawak-hawak ko ang stress ball nang may pumasok sa office ko. Hey pre, kumusta ang pag-iwan sa'yo ng asawa mo? Tanong ni Preston na nakangiti. Narito na naman sila para asarin ako. Dapat kasi binigay mo na lang sa akin si Trisha. Sabi ni Brian. Tiningnan ko siya ng masama. Joke lang pre, parang di ka mabiro. Sabi ni Brian. Bakit kayo nandito? Walang ganang tanong ko sa kanila. Na-miss ka namin eh. Saka baka magbigti ka rito. Sagot ni Preston. Tiningnan ko lang siya ng masama. Joke lang pre, baka gusto mong mag-bar. Tanong ni Preston ulit. Fine. Mamaya mag-bar tayo. Pagsang-ayon ko. Wala naman kasi akong gagawin mamaya. Wala namang Trisha na naghihintay sa akin sa bahay. Okay, paano, kita na lang tayong tatlo sa bar. Sabi ni Preston at umalis na silang dalawa.